Magandang gabi po mga kababayan. Sa araw na ito yung huling vlog natin. Ang pag-usapan po natin ay sa title vlog, nakadesinyo na ma-acquit, ma-absuelto si Bong Revilla sa mga kasong sinampa sa kanya ni Rimulya. Remember, magkababayan yan. Kahit na may alitan yan sila nung panahon, noong 1990, panahon ni Ramos, ang tagal na nun. Kasama na sila sa lahat ng diskarte sa politics. Sa politics na sinasabi na pagnanakaw. Pares lang sa Rimulya at Revilla, magnanakaw yun. Pasensya na Bong Revilla. Ang ganito po yan. Una, ipakita ko muna sa inyo yung katotohanan na dinala na si Bong Revilla kanina sa DOJ para naman this time para sa bagong kaso na plunder. So ibig sabihin pangatlong kaso to sa isang incident. Ang kaisa-isang insidente nito na pinag-usapan natin ay yung flood control project ng 92.8 million ang halaga. At ayon sa kwento ng mga kaso ni Rimulya laban kay Bong Revilla, ay ganito, paano ba nangyari yun? Parang ang nangyari, hindi mayroong proyekto sa Pandi, Bulacan at hindi po natutuloy, hindi ginawa ang kontrata. Ang kontraktor, si Sally Santos na may-ari ng Sims o SYFS Construction. Kumbaga ang kontraktor, Sims Construction na pag-aari ni Sally Santos. At kung paano siya nanalo, hindi klaro sa akin. Pero of course, ang standard, kung sundin mong batas, nagkaroon niya ng bidding para mananalo si Sally Santos. Ngayon, pinalabas nila na natapos ang kontrata kahit isang pako walang ginawa dyan. So, pagkatapos noon na pinalabas nila natapos na natapos, naningil na ngayon ng bayad. Okay. So, tingnan natin, Injula Kona, tingnan natin ang ano bang unang nangyari dito? Kung totoo po na nangyari yan. Isa lang po ang ibig sabihin, na ang mga taong nagnakaw ng pera mula sa proyekto ay sobrang tapang. At yung kontrata, kung totoo man nagnakaw yan, hindi po mangyayari yan kung wala yung mga engineers ng DPWH. So, magandang gabi. Agilan Iburibot. Okay. Margarita, magandang gabi. So, ibig sabihin, hindi po mangyayari na magkaroon ng pagkakataon na palabasin na nagawa yung proyekto at nabayaran yung kontraktor na si Sally Sims. Kung ayaw ng DPWH engineers. Ibig sabihin, kahit nandyan pa si Bong Revilla, kung ayaw ng mga engineers diyan, hindi mangyayari yan. Ngayon, sa batas, sino ang may obligasyon na magpapatupad ng kontrata? Yung mga engineers, taga DPWH, sakop yun po ng tinatawag na First Engineering District Office ng DPWH sa Bulacan. At ang district engineer dyan ay si Henry Alcantara. Ang deputy district engineer niya dyan ay si Bruce Hernandez. Ang mga assistant nilang iba dyan, si DP Mendoza. Marami sila dyan. Kumbaga, para mangyari yan, kailangan lahat na kasapi o kasama sa construction ay kailangan papayag. Sino-sino mga kwan?
mga involved sa construction. Number one, una, district engineer. Anong papel ng district engineer? Siya yung mag-uutos na magpapabidding, imbitahin ang lahat ng mga kontraktor na sasali at magkakaroon ng bidding. Pagkatapos ng bidding ay magagawa ang kontrata, tapos maniningil ang kontraktor, ang district engineer din ang mag-approve sa pagbabayad. Ang district engineer ay kailangan din sapagkat hindi lang approval ng pagbabayad. Sa ngayon po, noong panahon na yun, binigyan po ng kapangyarihan ang lahat ng district engineer na sila na ang mag-advise sa bangko na i-transfer na ang pera na pambayad sa kontraktor. Actually, ginagamit nila app lang. I-transfer na through app. Mag-instruct sila sa Land Bank of the Philippines. Transfer to this amount. The amount of 92.8 billion. Ganun lang ho kasimple. So, ibig sabihin, sa napakinggan ko yung pagdinig ng ICI, Independent Committee on Infrastructure, at nagsalita sa pagtatanong, nag-comment si Justice Andres Reyes Jr. na professor ko dati sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, na napakaraming power, kapangyarihan pala ang binigay sa district engineer. Na isa dyan sa kapangyarihan niya yung mag-transfer ng pundo pambayad sa kontraktor. At ang sistema ngayon na ginagawa ay mula sa Bureau of Treasury sa pag-advise pa lang ng SARO ng DBM, Statement of Allotment Release Order, uutusan ang Bureau of Treasury ilipat ang pera doon sa Land Bank sa particular na account ng DPWH. At mula sa DPWH naman, ibang mga officer ng DPWH maglipat doon sa kada distrito, kada district engineering office. Paglipat ngayon, isa sa nilipat dyan yung pera pang naka-budget patungkol sa mga lahat ng proyekto ng First District Engineering Office ng Bulacan. So, iyan na. Andyan ang pera. So, kailangan nandyan yung district engineer. At ang district engineer sa panahon ni si Henry Alcantara. So, ano ngayon ang gagawin ni Henry Alcantara? Utos siya, sabi ko, utos siya sa mag-bidding. So, ngayon, ang magbibidding naman ngayon, yun yung tinalaga naman ni Alcantara na kung tawagin mo ay sila yung committee, Bids and Awards Committee. So, ang Bids and Awards Committee ay supposedly dapat po sila independent. Bawal sila diktahan kung sino ang ipapanalo nila at kung sino mananalo na kontraktor. Halimbawa, 5 ang kontraktor na sumali sa bidding. Idadaan nila sa qualification test. May kakayahan ba ito? Marami ba? Sapat bang pera nito? Yung mga kulang sa pera sa capital, out. Matitira. So, minsan may style sila. Isa lang ang pumasa sa bidding. So, kung isa lang pumasa sa bidding, ito na ngayon, magsusumiti na ng amount ng bid ang isang pumasa. Kung alam, ang problema sa ating sistema, sinisikreto ng mga tauhan ni district engineer, sinisikreto sinasabi sa kontraktor kung magkano ang budget. Kaya nagtataka ka ngayon, 96,500,000 ang budget dyan sa Pandi, Bulacan. At ang bid ng nanalo ay 92.8 million. Ang lapit lang. Ladies and gentlemen, okay, Ara Sausa, kung ikaw ay may logic at hindi alam ng mga gustong magkaroon ng kontraktor, kung hindi niya alam magkano ang budget ng project, magkano ang presyo na ibibigay niya bilang kanyang bid price?
pwedeng sumobra sa 100 billion. Di ba? So, posible na 100 billion, posible na 98 million, posible na 97 billion. Ang tanong, bakit lahat ng project ng DPWH sa buong Pilipinas, wala man lang nagsumiti ng bid price or quotation na mahigit sa kung ano nakatakdang halaga ng proyekto? Bakit? Isa po yan sa ebidensya na sinisikreto, sinasabi, dapat top secret yan. Confidential dapat yan. Sinisikreto ng DPWH officers sa contractor kung magkano ba talaga yung budget. Tapos, kung marami ang nakapasa, 5, magtataka ka ngayon, bakit dikit-dikit ang presyo? Papanalunin nila 92,500,000. Ang sunod, 92 million ang bidding. Second, ang third, 93 million. Ang fourth, 94 million. Ang fifth, 95 million. Ganon. Dikit-dikit, isa po yung pruweba na rig, inarrange, inayos ang pagbibiding. Bakit hindi nakikita yan ng mga auditor? Gayon, ito si Ramil Velasco. Believe ako dati dito sa kalbo nito, pero oto-oto. Ganito na lang po. Block lang kita, ha? Block! Wala akong pakialam kung mababawasan ang subscribers ko. Kung baka ganun mga salita, kalbo, tawagin akong kalbo. Walang dahil. Oh. Ay, di pa pala kita mablock kasi nasa Facebook ka. Sige, babalikan kita mamaya. Uunahan kita mamaya doon. Sa Facebook ka pala, hanapin kita. Mamaya na kita. Istorbo ka kasi sa akin eh. So, wala kasing mga logic ang mga pinagsasabi mo, Ramil Velasco. Napakabubo mo. So, anyway, sana ba ako, na-istorbo tuloy ako. Hindi mo na ako titingin dyan, na-istorbo ako. So, ngayon, sabi ko, ito yung mga ebidensya na makikita mo, na masasabi mo talaga, pwede ka mag-conclude na merong dayaan sa bidding. Nag-arrange sila. So, pagkatapos niyan, kung gano'n na dayaan, pagkatapos niyan, i-award. Ang mag-award yung Bids and Awards Committee. At tapos ang pipirmahan niya ng award ng district engineer na kumukonforme siya sa trabaho ng Bids and Awards Committee. Tapos meron pa notice to proceed. Pagkatapos nun, bigay kagad ang 10% down payment o 15% na mobilization expenses. Okay? Pagbigay kagad yan, supposedly, kung maayos ang construction, ay dapat kikita lang ang contractor ng mga 12% maximum. Kasi kung totoong bidding yan, pati ako na contractor, magdadive pa ako ng presyo. Gagawin ko 87 million lang yan. Total, kikita ako mga 5% na lang. Okay lang sa akin, basta mabuhay lang ang aking mga empleyado. Ganon ang totoong bidding. Dahil bidding-biddingan, ganon po nangyayari. Yan ang gusto mangyari ni Ramil Velasco. Kasi ang taong ito, may utak korap ito, utak magnanakaw. Kinakampihan niya ito mga magnanakaw. So, gayon, ganun ang mangyari, notice to proceed, magsimula na ngayon. Ngayon, kung mag-umpisa na kung totoong kontrata, magtatrabaho ngayon ang kontraktor. Pagtatrabaho ng kontraktor, may isa na namang engineer na involved. Ang engineer diyan ay project engineer ang tawag. Wala siyang obligasyon sa buhay niya, kundi andon siya araw-araw sa construction site na nagmamasid kung paano gumagawa ng ang kontraktor. Pagdating kung progress billing yan, after 20% completion, maniningil naman ngayon yung kontraktor ng 20%. Pero kung may retention na tinatawag na 10%, kailangan 30% mo natapusin niya bago siya makasingil ng 20%. At ibawas yung una na mobilization fee na 15%. So ngayon, kung maayos, kung totoo, yung natapos na ng kontraktor, walang daya. Halimbawa, pipirma ngayon ang project engineer.
i-recommenda na babayaran na ngayon ang kontraktor. At nakatapos siya ng 30%. At ibawas ang retention percentage na 10%. Retention bakit? Kung matapos ang project, magkaroon pa ng ilang taon na pagtatakbo ng kontrata, kung walang sira, ibabigay na ang retention na ni-retain ng DPWH. So ngayon, diretso tayo. Hanggat sa matapos, paulit-ulit lamang na sistema, mayroon pang quality control ang District Engineer's Office. Sila ay usisain nila, tingnan nila ang kalidad ng trabaho. Maayos ba? I-certify nila ngayon hanggat matapos, sila ngayon ang quality control magpipirma, maayos ang gawa. I-turn over ngayon sa gobyerno pagkatapos ng kontrakto. Yan po ang proseso, ladies and gentlemen. At kapag nagnaningil na ang kontraktor kada phase by phase, ay ibibigay ngayon doon sa cashier, aprobahan ng district engineer. Meron pa silang internal audit. So, ibibigay ang pera. Pag matanggap na ngayon kontraktor, kung tama ang trabaho, siyempre nasa bulsa ng kontraktor pupunta yun. At babayaran niyo kanyang mga tao. Babayaran niya ang lahat ng mga materials na inutang niya sa supplier. Ganon po yun ang takbo ng kontrata. Ngayon ang tanong, ano naman kaya ginawa? Kung kagaya kay Bong Revilla na project nito sa Pandi, Bulacan, ay sinasabi na kahit isang pako wala. So ngayon, usisain natin, sino ba talaga may kasalanan dito? Kinikwento ko niya, kung papayag ang district engineer una, kung siya mag-utos, lahat ng mga tauhan niya sa baba, tiklop, susundin nila yan. Nang ibig ko sabihin, wala pong Bids and Awards Committee na bababoy ng kanyang bidding kung ayaw ng district engineer. Ibig sabihin, ang susi, dapat honest. Very, very honest dapat ang district engineer. Dito mo na makita eh. Kasi kung ayaw ng district engineer mangyari yan, hindi makakalusot yan. Bakit? Unang-una, eksperyensyado ang district engineer. Alam niya lahat ng kalakaran. Bago ka maging district engineer, naging project engineer ka muna. Paunti-unti, akyat ka. Ngayon na pagiging project engineer mo, nakakaawa ang mga empleyado ng DPWH na engineer ay tinatawag labang sila na job contractor. Laborer ang tawag sa kanila. So, laborer ka pero project engineer ang trabaho mo. Ganun po ka-abuso sa DPWH. Kaya, minsan, iyan po ang ginagamit na dahilan ng mga engineer na magnanakaw. Tatanggap ng pera sa mga kontraktor sapagkat alam nila yung sweldo nila mababa. At susunod sila sa gusto ng boss nila, ng kontraktor at ng district engineer. Bakit? Sapagkat po wala silang security of tenure sa kanilang trabaho. Wala silang seguridad na basta matibay ang kanilang trabaho. Wala nga silang benefits eh. Walang bonus. Wala lahat yan. Ganun po ang unang corruption sa DPWH. Yung binibigyan mo ng kahinaan ng pundasyon ang mga engineers. Dapat pinakamalaking sahod na ibigay mo sa district, sa project engineer. Kasi oras ng district project engineer na magluko, pipirma siya na sabihin niya tapos na, kahit hindi pa tapos, patay tayo niyan. Okay? So, ganun po pangyari. So, kay Bong Revilla, ano nangyari? Ibig sabihin, alam ng project engineer, okay lang kay Boss Henry Alcantara. Kaya, ang papel niya, taga-certify, taga-pirma lang, sabihin niya kung gaano karami na sa project na tapos. Pwede niyang, hindi pipirma. Meron na po ako nakausap bilang engineer po ako. Marami na ako nakausap kapwa ko engineer na nagtatrabaho sa DPWH at umalis. Hindi ko na magitin mga pangalan. Umalis po sila sapagkat hindi nila kayang sikmurain ang ipapakain nila sa kanilang mga anak,
ay galing sa pagnanakaw. Bakit anong klaseng pagnanakaw nangyari yan? Pag ikaw po ang project engineer, ikaw magbabantay sa takbo ng construction kung natapos o hindi. So ngayon, lalapitan ka ng contractor ngayon. Engineer, pwede pa pirmahan mo ito? Ano po yun, sir? Pipirma mo ito. O bakit, sir? Bakit sinabi mo 50% na tapos? Hindi pa. 15% pa lang tapos natin ang proyekto, sir. Pari ka dyan. Karman engineer, ito nga 500,000. Pirma mo na. Eh di kung ganon, i-alok sa isang engineer, bata pa yan. Siyempre, lahat ng mga batang engineer dyan, nagsisimula, project engineer sila. Wala silang pera. Wala kahahiran sa kanila. Ano kaya sa tingin mo pag inalok ng 1,000,000 ang project engineer? Para lamang pirmahan. Eh ngayon kung pipirma na tapos na hindi pa ginawa kahit isang pako, sinong project engineer pipirma? Nangyari po sa Bulacan District Engineering Office. Kung nangyari, ibig sabihin, pinirmahan na ang kanilang project engineer. Kaya nga si GP Mendoza kasama. Lahat, pati project control officer, quality control officer, damay din kasi pagkatapos ng every phase of the project, maliban sa perma ng project engineer, hiwalay pa yung kanyang inspection. Titingnan yung kalidad ng trabaho kung maayos. Eh ngayon kung pumirma din sa maayos ang kalidad, kasama siya sa sindikato. Ang tanong, bakit pumirma si project engineer, si quality control engineer? Bakit sila pumirma? Sapagkat alam na ni boss yan, o di kaya utos ni Boss Henry Alcantara yan. Kita mo na ba? Ibig sabihin, ang tapang-tapang naman ng project engineer pumirma ng tapos na yung proyekto na hindi pa. Hindi nga nagawa. At to think na pinakamaliit na sweldo sa kanya. Kasi una, binigyan siya ng pera. Binigyan siya ng mga 3 milyon. O, sa iyo yung 3 milyon, i-certify mo lang tapos. Ito naman si district engineer, hindi na yan pupunta sa site. Si Henry Alcantara, hindi na siya pupunta ron. Kasi dapat pupunta rin siya doon para tingnan kung talagang totoong tapos o hindi. Ang katwiran niya doon sa Senate hearing, sinasabi niya na umaasa na lang ako sa deklarasyon ng project engineer na tapos na. Yan ang katwiran. Ladies and gentlemen, pasalamat naman ako na wala pa ako, Amil Mutalib, wala pa ako narinig na graduate ng Mindanao State University na engineer na gumagawa ng gano'n. Nakilala ko po mga kapwa ko engineers na graduate sa civil engineering ng Mindanao State University. Puro kami mga kasama ko mga nangungontrata ng private construction. Kagaya si Engineer Nuno. Kilala mo Amil Mutalib, si Engineer Nuno? Yumaman. Pero private contractor siya, ang specialty niya, tagagawa ng swimming pool. Yumaman. May isa rin ako kilala. Bagitin ko si Engineer Rico Oy. Si Rico Oy, taga New Iloilo, Tantangan yan, South Cotabato. Gumraduate yan, scholar din sa MSU Marawi yan. Ano na ngayon? Sa tingin ko, bilyonaryo din siya. So, kinikwento ko lang sa inyo kung paano ang working relationship para maintindihan natin kung saan na ngayon papasok si Bong Revilla para sabihin natin na si Bong Revilla ay guilty. Ang akusasyon ni Remulla laban kay Bong Revilla ay ganito, mukhang lumalabas na si Bong Revilla ang hari ng lahat. Okay ka, Kap? Paring Bong, kung magkumpari tayo, pinapalabas dito na ikaw ay control mo si Alcantara. Control mo si Bryce Hernandez. Control mo si GP Mendoza. Control mo ang project engineer. At control mo rin
ang lahat ng kasapi ng Bids and Awards Committee para mai-award doon sa contractor na gusto nyo mangyari. Ngayon, ang contractor dito pinalabas na nanalo ay si Sally Santos. Ang contractor ay ang Sims Construction na pag-aari ni Sally Santos. Hindi ka siya engineer eh. Bilib naman ako sinigusente. Dapat mga engineer ang mga contractor. Hindi pa eh. So ngayon, ang tanong ko, paano nangyari? Ano ang papel ni Bong Revilla? Bakit nanalo si Sally Santos? Ang ibig mo ba sabihin ay natakot si Henry Alcantara kay Bong Revilla? At sinunod ang utos ni Bong Revilla na walang ibang mananalo dyan kundi si Sally Santos. Parang ganun eh. Nag-uusisa lang ako kasi nag-alarma po ako. Nakikita ko ang drama. Nakadesinyo na i-acquit, i-absuelto si Bong Revilla dito. Kinasuhan. Hindi po maniwala ang korte na sasabihin ninyo na si Bong Revilla ang nag-utos para mangyari na hindi gagawin ang project at makasigil. So ngayon, paano natin ngayon masasabi na papayag si Sally Santos? Ladies and gentlemen, sa kontrata, lahat ng kontrata po, ang kontraktor lang ang pwede maka-withdraw sa bangko sa bayad sa kontrata. Wala nang iba. Nang ibig sabihin, bago dumating ang pera sa kamay ni Bong Revilla, sa kontraktor lahat manggagaling. Pwede ba mangyari na dadaan muna sa kamay ni Roberto Bernardo? Pwede. Pwede. Pwede ba mangyari na ibinigay ng kontraktor kay Henry Alcantara? Sagot, pwede. Pero lahat ng pera na manggagaling na binayad sa project ay dadaan muna sa kamay ng kontraktor. So ngayon, ang tanong ko, paano mapatunayan na si Bong Revilla ay nagnakaw? Mapapatunayan natin na si Bong Revilla ay nagnakaw o ng sitwasyon. Kung papayag ang lahat na hindi gagawin ang kontrata. Ibig sabihin, pumirma ang project engineer, sinertify niya na tapos ang kontrata. Pumirma yung tinatawag na quality control engineer at sinabi niya na maayos ang kalidad ng trabaho. Ibig sabihin, pumirma po ang iba pa nag-inspection, si Bryce Hernandez as deputy siya ni Alcantara. At ang pinaka-last na pirma ay pipirmahan ngayon ang pag-release ng pundo si District Engineer Alcantara. So iyan pala ang mga tao maglalabas ng pera. Tanong, paano mapunta kay Bong Revilla? Para mapunta kay Bong Revilla, dadaan mo na, sabi ko, sa kontraktor. Ngayon, halimbawa, hindi natin alam ang pangyayari. Halimbawa, pwede kasi mangyari na mula sa kamay ng kontraktor, idirekta niya ibigay kay Bong Revilla. Kung ganoon mangyari, papayag ba ang kontraktor? Ngayon, isa sa state witness ang kontraktor. Sasabihin ba niya na winidraw niya? Kanino niya binigay? Obvious naman na hindi niya binigay kay Bong Revilla. Bakit? Kasi ang ginagamit nila ni Ping Lacson at saka ni Remulla na dahilan kung bakit nasali dyan ang pangalan ni Bong Revilla ay number one, ang aligasyon na si Bong Revilla ang nagpasok ng proyekto na ginagawa nila nung senador pa si Bong Revilla. Number two na dahilan ay nung pinasok ang proyekto, kausap si Roberto Bernardo. At sinabi na inayos nila ang pera bago ibinigay kay Roberto Bernardo.
At kung paniniwalaan mong sinasabi ni Roberto Bernardo, dalawa o ilan, dalawang delivery, hindi natin maklaro kasi paiba-iba rin ang kwento ni Bernardo. Una, sinabi niya na nagbibigay siya ng 125 million kay Bong Revilla. Pangalawa, nagbigay siya ng 250 million doon sa bahay ni Bong Revilla sa Cavite, sa White Rock. May tanong tayo, paniwalaan ba natin yan? So, ang ibig sabihin, kung si Bong Revilla ang pag-usapan natin, anong mangyari? Anong kalaban? Anong diskarte? Tandaan mo si Alcantara at saka si Bernardo ay ginawa nilang state witness. Gagamitin nilang testigo laban kay Bong Revilla. Ang tanong, ang akusasyon kay Bong Revilla ay binulsan niya ang 92.8 million. Paano kaya mangyari yun? Sabi ni Bernardo, ang binigay niya 375 million kay Bong. Paano ngayon sisigo? Paano natin pagtugma-tugmain? Paano maniniwala ang korte? Nagbigay ka 375 million, tapos ang kinaso mo 92.8 million lang. Ano yun? Paano mo ihati-hati na dito 92.8 million? Kasama ba yun sa 375 million? Doon pa lang may duda na. Next. Lahat ba dyan papayag ng mga engineers? So, ibig sabihin, yung 92.8 million na kinaso sa kanila, siguro total na yun ng project. At magkano ang binigay dyan kay Bong. At siguro sa tingin ko, palabasin nila, part ng project ng kinita dyan ay kasama doon sa 375 million na binigay ng buo ni Roberto Bernardo. Ganoon nakikita kong kwento. Tanong, ang problema po kasi, hindi po dokumento ang kanilang ebidensya. Sigurado ako walang pinirmahang resibo si Bong Revilla na tinanggap ang lahat ng yun. Sigurado ako ang bigat lamang ng ebidensya lamang kay Bong Revilla ay salita ni Roberto Bernardo. Tandaan mo, sa sequence nitong kwento nito, sa kasong ito, tanging si Roberto Bernardo lamang ang nakaharap niya ng personal si Bong Revilla. Kung paniniwalaan natin na nagsasabi ng totoo si Roberto Bernardo. Hindi kasi maniwala ang korte na si Bong Revilla ang nag-utos kung paano yariin. Kasi unang-una, wala rin silang ebidensya na magpapakita na si Bong Revilla nakialam. Ibig sabihin, wala pong pakialam si Bong Revilla kung sino mananalo na kontraktor. So tanong, paano ngayon natin masasabi na guilty si Bong Revilla sa malversation sa pagbubulsa ng pera? The only way, ladies and gentlemen, is to show conspiracy. Nakipag-conspire si Bong Revilla sa grupo, bahala ng grupo sino yung pinanalo, basta pasok ako dyan. Parang ganon mangyari. Ang problema sa circumstantial evidence na gano'n o conspiracy, ang hirap patunayan yan. Kailangan meron kang mga positive acts ipakita. Hindi pwede natin masabing covert acts. Dapat overt acts na makikita. Ngayon, sigurado ko walang dokumento na magdidikit kay Bong Revilla. Tanging bigat lamang na mga salita ng ibang mga testigo ang susukatin laban kay Bong Revilla. At oras na ganun ang mangyayari, mga kababayan ko, nagkaroon na tayo ng pagkadelikado, matatalo tayo. Kasi ang salita ay hindi siya proof beyond reasonable doubt. Itatanggi lang yan ni Bong Revilla, tapos ng lahat yan. Sa ngayon, sinasabi natin, kinasuhan na kasi sinasabi nila, birong probable cause. Kasi naniniwala muna ang korte sa pamantayan, sa pag-umpisa ng kaso, sige, maniwala muna kami sa kwento ninyo na kasabot si Bong Revilla dyan. Ang problema, pagdating na trial at susukatin na ngayon ebidensya, hindi pwede na ganun lang. Maghahanap ang korte ng mas mataas na uri ng ebidensya. Hindi ko kinakampihan si Bong Revilla dito.
Pinipresenta ko lamang sa inyo ang katotohanan. Kung paano tayo niyayari ng ombudsman. Sigurado ako ng ombudsman ay kumikita dyan. Ngayon may report na si Bryce Hernandez na nagbigay na ng affidavit na sinabi niya kung paano siya kumita. Ganon din si JP Mendoza. Ganon din ng iba. Ay nagsasabi na hindi nila gagamitin ang kanilang affidavit. Bakit? Dahil hindi sila tinanggap na state witness. Ngayon, marami silang pag-aamin doon na ginawa. Tanong, pwede bang gamitin sa kanila? Total, umamin sila ron. Sagot, hindi po pwede gamitin yan. Benmar Huerto. So, Labhart Mariam, hindi pwede gamitin ng ebidensya yon. Laban kay Bryce, laban kay Bong, laban kay kung kanino. Yung mga pag-aamin nila doon. Bakit? Una, ginawa lamang nila yon na may kondisyon na kung matatanggap sila state witness, yan ang gagamitin nilang affidavit. Pero dahil hindi sila tinanggap, hindi na pwede magagamit yun kasi labag sa kasunduan kapag ginamit. Yan ang unang rason. Pangalawang rason, no person can be forced to incriminate himself. So self-incrimination yan. Hindi mo pwede mapwersa ang tao na magsalita laban sa kanya. Laban sa kanya yun. So hindi pwede tanggapin yun. Number 3 na rason. Para natin maklasify na extrajudicial confession ay dapat ginawa nila yan na mayroong gabay ng sarili nilang abogado. At sa bawat tanong, ginabayan ng sarilang abogado. At tahasang pipirma sila at alam nila na sila ay sinasantabi nila, winawaksi nila ang kanilang karapatan na manahimik. The right to remain silent is sacred. So ganoon hindi magagamit. So ibig sabihin, hindi magagamit lamang kay Bong Revilla yon. Ano lang pwede magagamit? Yung sinabi ni Henry Alcantara at saka ni Roberto Bernardo na nagbibigay siya ng kabuuan 375 million pesos. Pero the problem, ladies and gentlemen, is this. Magkaroon ng duda sapagkat hindi sigo yung 92.8 million na akusasyon sa ngayon kumpara sa 375 million na sinasabi na binigay ni Roberto Bernardo kay Bong Revilla. So may duda ako dito na drama lang ito ni Remulla para makalusot si Bong Revilla. Pakinggan natin itong nangyari kanina na hearing sa Department of Justice. Pero pakinggan natin ang abogado ni Bong Revilla. Ito, abogada pala, babae. Ito muna tayo. Ayan. May mensahe din siya. Kawawa, di ba? Yan ang hearing kanina. Punta tayo ka rin sa sinabi ng kanyang plunder ito ng hearing kanina. Ito sinabi ng kanyang abogada. At tika mo na, ito mo nang sinabi ng mga testigo na kalaban. Kapwa respondent ni Revilla sa reklamo sina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Engineer Gerard Opolencia, at iba pang hindi nakikilalang personalidad. Pero nagulat daw ang kampo ni Revilla na siya na lang ang natirang respondent sa plunder complaint dahil naging witness na ang iba pang pinangalanan sa reklamo. Naging witness na pala, tinanggap na nila ang testimonya ni Bryce, tsaka iba pa.
Kawawa naman si Bong Revilla. Nung magfa-file na ng counter affidavit, nagulat na lang kami na yung tatlo, si Mr. Alcantara, Mr. Opulencia, saka si Yusek Bernardo, nag-manifest na hindi na sila sasagot kasi discharge sila sa Witness Protection Program. So nakakapagtaka, apat yung kinasuhan, tapos biglang tatlo, Witness Protection. So, ibig sabihin, hindi pala kasama si Bryce Hernandez. Hindi kasama siya kasi plunder ito eh. So, nung pinalabas ang gumawa ng plunder ay si Bernardo, si Alcantara. Tapos tinanggal si Opulencia, si Engineer Opulencia na this regional director ng DPWH NCR. So, yan ang lumalabas. Tapos isa na lang natira na plunder na respondent, si Bong Revilla. One na lang. Paano nila kaya mapapatunayan ang sabwatan? Para madamay siya, kailangan may conspiracy sa iba. Kasi kung titingnan niyo lang yung mga dokumento at yung asalaysay, hindi masasatisfy yung requisites ng plunder. Walang acts or omissions constituting the crime on the part of Senator Bong. Ayon sa spokesperson ng DOJ, may sinusunod na proseso para maalis ang isang respondent sa reklamo. Kailangan daw maisumite nito ang lahat ng requirements. Tatalakayin pa raw ng panel of prosecutors ang conspiracy o sabwatan. As to the claim that of the Revilla camp that because of the discharge of the state witnesses, hindi na po pwedeng ma-establish na may conspiracy, hindi po accurate yon because the allegations of conspiracy by the NBI will still have to be thoroughly discussed by the prosecutors in the resolution, and they will still have to determine whether or not such conspiracy did exist. Sabi naman ng Prosecutor General, kung naniniwala ang tagapagsalita ni Revilla sa sinasabi niya, dapat niya itong talakayin sa counter affidavit at hindi sa media. Para sa GMA Integrated News. So ako lang, opinion ko lang dito. Unconstitutional, labag sa Constitution yung maglalagay ka ng state witness. Bakit? Unang-una, nakabase sa batas. At ang batas ay nagsasabi, nagbibigay ng kapangyarihan sa Department of Justice na sila ang magdesisyon kung magiging state witness o hindi. Ibig sabihin po, binigay na ng buong buo ng batas ang desisyon sa Department of Justice. Ladies and gentlemen, sa pagsagawa po ng batas, sa pagbibigay ng kapangyarihan sa kung sinong ahente ng ating batas, kagaya ng Department of Justice, ahente siya kung pag-usapan ang pagsasampa ng kaso. Walang batas na maaring maipapasa kung ang ito ay hindi sapat ang limitasyon, undue limitation, ang limitation. Undue delegation of power sa mangyayari. Kasi walang sukatan, dapat may upper limit, may lower limit. Parang mathematics integration, integral calculus. May upper limit, may lower limit. Hindi ka pwede lumabas sa limits. Tanong, ano ang kapangyarihan ng Department of Justice sa ilalim ng batas na yan? Kung titingnan mo, ilalabad mo, ibabangga mo sa konstitusyon natin, siyan ay maling-mali. Dahil nilabag ang tinatawag na pagsagawa ng batas na dapat limitado lang. Wala dapat binibigay na tinatawag na choice sa Department of Justice kung paano mamili. Maliban na lamang sa kanilang sukatan na igsing-igsi kung meron bang probable cause o wala. Hanggang doon lang ang choice nila. Bakit ko nasasabi? Ben Marwerte, makinig ka na maigi. Ganito po mangyari. Ginawa nilang state witness si Opulencia, Engineer Opulencia, na Regional Director ng NCRPO, ay NCR, District Engineering Office. NCR Engineering Office ng DPWH. Tapos, ginawa nilang state witness din si Roberto Bernardo na USEC Undersecretary ng Department of Public Works and Highways.
At ginawa din na state witness si District Engineer Henry Alcantara. Sa kwento ko kanina, hindi mangyayari yon kung walang utos ni District Engineer Alcantara. Bakit ngayon naging testigo si Engineer Alcantara na hindi na siya ibibilang ko? Ang ibig mo ba sabihin palabasin, takot si Alcantara kay Bong Revilla, kaya inutos niya na gano'n ang mangyayari, na walang gagawing kontrata, pero babayaran? O ang sistema ninyo? Nangyari yung walang bayaran kasi pumayag din si Henry Alcantara, pinalabas niya na siya ang nag-utos. At sumunod naman ang lahat. At okay naman kay Yusek Bernardo. Pero paano niya palabasin? Papayag ba siya? May kapangyarihan ba si Bong Revilla na sawayin sila, na pigilan sila, na utusan siya, si Alcantara, na Hoy! Alcantara, ibigay mo sa akin ng pera lahat yan. At huwag mo na patapusin, huwag mo na pagawa yan. Meron ba kapangyarihan si Bong Revilla na gano'n? Senador lang siya. Hanggang doon lang siya sa Senado. Hindi siya papansinin. Paano mo ipatunayan sa korte na kayang-kaya ni Bong Revilla utusan si Alcantara? Di ba nakakatakot? So ngayon, sinasabi ko na unconstitutional yung batas na yan na nagbibigay ng kapangyarihan sa Department of Justice na mamimili at magdesisyon kung sino ang gagawin na state witness o testigo ng bayan. Ang problema, nagdesisyon sila base sa nagbalik si Alcantara ng pera una 110 million pesos. At nagbalik kasunod na 70 million pesos at total of 181 million pesos. Naniwala naman sila doon. Si Engineer Opolencia nangako, nagbigay ng 40 million, nagbalik. Si Roberto Bernardo, pangako pa lang na 1 billion ang ibabalik. Naniwala ba kayo doon? Hanggang doon lang kininakaw nila? Ang ibig na sabihin po niyan, nagbukas po yan ng pintuan para sa mga corrupt na ombudsman, corrupt na mga tauhan niya sa DOJ, na sasabihin ko, ibigay mo na lang 180 to 100 million o 300 million pala pangako niya, 330 million ata pangako ni Alcantara. Inanunsyo nila ganun, pero ang totoo, tinago nila sa bulsa nila ni Remulla ang ibang pera. At ang totoong sinauli ay 500 million. Parang ganun. Ganun din pinapalabas nila kayo. Kaya unconstitutional kasi binigyan ng Kongreso ng puwang o ng espasyo ang Department of Justice at saka yung ombudsman na makapaglaro para kumita. Para lamang magdesisyon sila kung sino ang gagawin testigo ng bayan. Although sa batas na yan, may nagsasabi na may korte rin. Pwede rin kayo humingi direkta sa korte ng pribilehiyo na gagawin kang testigo ng bayan. Direkta sa korte. Iba yun na proseso. Pero sa isang batas. Kaya dapat tanggalin na sa batas yung tinatawag na state witness choices by the Department of Justice. So nakita niyo na ang relasyon. So with this, ladies and gentlemen, I submit. Maa-acquit lang si Bong Revilla dito sa paano napatunayan na si Bong Revilla ang kumuha ng lahat? Paano napatunayan na si Bong Revilla ang dahilan bakit ginawa nila yan? Paano napatunayan? Kasi kinasuhan din siya ng graft case. Paglabag sa Republic Act 3019, Section 3, Paragraph E, na nagsasabi, yung pagbibigay ng di-deserve na benefit o di kaya pagdudulot ng hindi deserve na kasakit o sugat sa gobyerno. Paano niya gagawin yan na siyang gumawa? Maaari mangyari lamang yan kung ang pinanalo ni Bong Revilla sa bidding ang kanyang kontraktor. Paano niya mapanalo kung hindi man siya nagpapabidding?
Therefore, yan palang tumba na ang kasong yan. Paano na i-connect na nagbiding-biding ay si kasabwat si Bong Revilla papanalunin si Sally Santos? Napakalabo. Totoong kwento lang, napakalabo. Kaya kung ako tanungin mo, drama lang ni Remulla itong kaso laban kay Bong Revilla. O, siguro naintindihan na ninyo, pati plunder tumba. Ang plunder kasi nakasandal din sa graft cases. Kung matumba ang graft cases, tumba rin ang kasunod na kaso. Matutumba rin ang malversation. Okay? Magtatawag na lang ako ngayon. Magsasauli 1 billion, hindi pa nga naibalik hindi pa nga naibalik ni Roberto Bernardo 1 billion na pangako. Benmar Huerte, i-resipo, ang pagsasauli nila ng pera ay isa sa mga maraming ebidensya na may nakawan bakit sila magbabalik. Yan ang mga simpleng tanong. Tanong na mababaw ng pagtingin, i-resipo. Mas marami ang ninakaw nila. Ang style nila, ituturo kahit sino. Kaya pwede mangyari na alam ko sa tingin ko talagang guilty man si Bong. Kaya ang problema natin, paano ang patunayan na gano'n na nangyari? Iba yung kinaso sa kanya, 92.8 million lang. Tapos sinabi ang binigay ni Bernardo, 375 million. O, Pagao Baker, bakit wala pa yatang ginagawang state witness na kontraktor? Yan ang tanong, magandang tanong. Ang kontraktor na dapat state witness na maganda si Diskaya, kasi pati sa Ilocos Norte, mga kontrata niya nandun. Makilala natin na si Sandro ay ituturo ni Diskaya. Miss Daisy, good morning, Dr. Toto. Pagao Baker, Dr. Toto, Sarswila na lang yata lahat. Sarswila po, naniniwala po ko, tamang term yan. Benmar Huerte, inalis lang siguro sa witness pero kakasuhan pa rin yung 3 gamit mga dokumento. Ay nako. Rizaldo Bural Astor, good morning po, Attorney Toto Tirador, Kausing at sa followers nyo. Helen Baguio, Roberto Lluvia, Senator Bong Revilla ang may bayag, harapin ang kaso, ibinabato sa kanya. Iyon nga kung kontraktor ay nagtatago sa saya ng mastermind ng corruption. Magaling ka mag-imbento, hindi pa ako nag-imbento, ha? Kaya ang mare sa iyo ay ban. So, kakto, naku po, Dr. To, Luto Macau pala yung kaso ni Bong. Ganun nga, nangyari, nakikita ko. Marison Bing, maya pabingi po, Dr. To, maya pabingi sa mga kabalin ko. O maya paabak na ata eh. Naimbag bigat, kada kayo amin. Benmar Huerte, lahat naman ng senador na nagnakaw, walang dokumento na nagnakaw nila. Kaya nga, yan ang mahirap, paano patunayan. Love Heart Miriam, Doc Engineer Toto Tirador, magandang gabi. Tama ka, malinaw. Nakita niyo, sobrang linaw. Roberto Lluvia, diyan na po ibahin yung trial lawyer. Trial lawyer kasi ako, hindi ako table lawyer. Kagaya ng Luistro, table lawyer yan. Pag-abikid na yung rabi, kada kayo amin, okay. Crazy, makika bahugbugan, shampoo reveal boss. Ano ba yung shampoo reveal boss? Alam mo, tatawagin mo kong kalbo, ganun ginagawa mo. Mamaya, magsalita ka pa dyan, ibaban na kita. Si Benmar Huerte, tagagawa lang ng swimming pool. Yumaman na maraming swimming pool na siguro sa Pilipinas. Ay, kulang pa rin po, Benmar Huerte. Kakto, ganun nga po, Dr. yung project engineer ng DPWH doon sa Malabuyok, Cebu. Maliit lang ang sildo pero ang dami na ng mga properties, resort sa Bohol at Bual. Ilang mga kotse, mga bahay at lupa. Ganun po, sinugal nila ang kanilang karangalan. Kay Kumaro, Amin Mutalib, Masyala, ngayon, ganan sa mga engineers, tano. Basta perak, di doon kapakay.
Assalamualaikum, alaikum assalam. Amel Mutalib, Doktor, inyo to si kawawa ang Pilipinas dahil rin sa mga Pilipino na mga kawatan o kaling magnanakaw mula pa nung unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ang ganda ng kanta ng asin. Ang magnanakaw ay mapagsamantala, madaling magkunwari, madaling makilala, balat kayong ginagamit kahit hindi sa pirata, magnanakaw pa rin ang nakikita sa kanya. Yan. Sabi ni PBBM, local government dapat magpapirma kung tapos ng project. Ay, hindi yan. Sabi ni BBM, batas ang pinag-usapan dito, Benmar. Benz Moran. At tapos Nikki Quezon. Attorney Toto, mahirap ngayon magnakaw ng mangga. Yung sa Pangasinan, nagnakaw lang ng mangga, kulong kagad. Pag nanakaw ng flood control project, walang kulong. Albert Inguito, Brad, tama ka bro, attorney. Kaya magsenador ka na. God bless you. Salamat po. Mine. Ben Marhuerte, alam ng mga engineer kung magkano magagastos per square meter. Kaya halos pare-pareho sila bidding. Hindi mali po yun. Hindi po ganun kasimple, Ben Marhuerte. Engineer po ako. Hindi po kami ganun gumagawa. Pag sinabi per square meter, estimate lang yan na rough estimate, ballpark figure. Pero kung magsasali na kami sa gagawa na kami ng estimate, pira-pirasuhin namin ilang bakal. Kwenta yan, kwenta-kwentada, ilang simento. Kwenta-kwentada yan, hindi po per square. Bayani Tibay, tama po kayo, sir. Ramil Velasco, walang kwenta tong Ramil Velasco. No? Ikaw lang Velasco alam ko, bubo. Ara Sausa, good morning. Hanggang dyan lang tayo, no? Ano pa isa? At least na ipakita ko na sa inyo ang matinding ginagawa nila. Kay Kumaro, pag nagbalik ng pera, meaning guilty. Pagbalik lang, guilty na sila eh. Kayong mga idiot, walang maisuli na maganda. May sabi na maganda. Ronald, abogado ka? Oo naman, bakit Bakit bang Ronald? Hindi ako makapag-aral pero didibatihin kita kahit anong bagay. Hindi pa ako nagkipagdebate sa mga walang alam kagaya mo. Hindi tayo magkakaalaman. Mga bugok kayo, 11K flood control. Hindi ganito na lang. Total matigas ang ulo mo. You are not susceptible. Hindi ka tumatanggap ng lecture. Kaya tanggalin na kita. Ban ka na. Okay? Kamaradeli, hello. Elipiteleb, galing ang drama nila. Si Lord ang nabahala sa kanila. Ganun pang apo. So, travel with La Familianes. Familianes. Okay. Hello po, watching from Spain. Okay. Buenos dias. Senyora. Okay. Hello, hanggang dyan na muna tayo at magandang umaga po sa inyong lahat.